Bismillah. Introduction ka. Okay na? Okay na. Start ka. Bismillah, alhamdulillah, kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, alhamdulillah, Ustad, maraming nagtatanong tungkol sa sa Zakatul Fitr. Alhamdulillah. Ano ba daw ang tinatawag na Zakatul Fitr? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito yung Zakatul Fitr, ang ibig sabihin nito. Ito yung pagbibigay talaga ng sa atin sa lingwahe natin, ito talagang pikla to eh. Ito yung pagbibigay ng isang nag-fasting bago matapos yung Ramadan. Binibigay nila ito bago magsara ng Eid. Ang binibigay dito yung pagkain talaga. Pero may mga hikmah si Allah Ta'ala yung Islam, bakit talaga binibigay yung Zakatul Fitr. So ito, actually ito ay inobliga ito ng Islam sa panahon na inobliga rin ng Allah Ta'ala yung pag-ayuno sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung titingnan natin yung dito, yung kung kailan inobliga yung pag-fasting, di ba naghijra yung Rasulullah mula sa Makkah papunta ng Madina. Tama. Tapos after ng 2 years, sa taon na yon, inobliga ng Allah Ta'ala yung fasting na kutiba alaykumus siyam. Yun din yung panahon na inobliga ng Allah Ta'ala yung Zakatul Fitr. Yung Zakatul Fitr. Bago matapos yung buwan ng Ramadan. Kaya nga binanggit sa hadith ng Abu Sa'id al-Khudri. Ang sabi ni Propeta ni Sa'id al-Khudri sa hadith, nabi niya, "Kunna nukhrij Zakatul Fitr idza kana fina Rasulullah." Sa time na yun, sabi niya, ay naglalabas kami ng Zakatul Fitr sa time na nandun yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, yun ang patungkol sa Zakatul Fitr. So, at ito ay sa hikmah niya, inshallah, yun may mga hikmah rin si Allah subhanahu wa ta'ala doon. Alhamdulillah. So, ano naman yung hikmah? Bakit tayo gumagawa nito ng Zakatul Fitr, Sheikh? Kabilang sa hikmah, sa Zakatul Fitr talaga, unang-una, ito ay tuhratan lis-sa'im. Binanggit nga sa hadith ni Imam Abu Dawud. Sa hadith ni Imam Abu Dawud na ito ay tuhratan lis-sa'im. Ito ay paglilinis, pagdadalisay, paglilinis sa mga tao nag-fasting. Kasi kabilang dito sa nilinaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pag-Zakatul Fitr, ito ay paglilinis sa mga tao nag-fasting minal lagwi wal rafath sa hadith. Ang ibig sabihin nun, kasi wala naman talagang perfecto na fasting. Tama. Diba? Tama ba? Tama. Meron ba sa inyo, kapag nag-fasting isang buwan ng Ramadan, walang ginagawang kalokohan? Sa isang buwan, di ba? Ang wisdom doon sa Zakatul Fitr, parang sujud sahwi. Kapag nagkamali yung imam sa sala, anong ginagawa ng imam? Sujud sahwi. Kasi meron siyang pagkakamali. Yung Zakatul Fitr, ay parang kahalintulad ng isang tao nag-fasting kasi meron siyang ginagawang kamalian habang nag-fasting siya. So yung Zakatul Fitr parang paglilinis sa kanya, sa kanyang pag-aayuno, na nag-ayuno siya. Kaya nga sabi, minal lagwi wal rafath. Lagwi, hindi mga magagandang gawain mga sinasabi. So yun yung hikmah ni Allah Ta'ala sa paglilinis. Ikalawang hikmah ni Allah Ta'ala din ay idna'u fuqara. Ito yung tu'matul lil masakin, binanggit din sa hadith, ito rin ay pagkain ng mga mahihirap. Kasi kapag Eid, di ba, lahat ng tao masaya. Tama. Di ba? Kahit ikaw masaya ka, gusto mo. Kahit wala tayong pera pangailangan. Pero ang pinakamalaga sa lahat ay dapat nag-celebrate yung tao ng pagkain. Mashallah. Tama. So dahil sa kabilang sa hikmah ng Zakatul Fitr talaga dito, Ustad, ay yung Allah Ta'ala, yung Rasulullah Sunan Sallam, ay ito inobliga para lahat ng mga nag-celebrate ng Eid ay meron silang pagkain. Di ba? Isipin mo yung kaganda ng Islam. Kung masaya si Pedro, dapat masaya rin si Juan. Kung masaya si Ustad, dapat masaya rin yung estudyante. Kung masaya si Imam, dapat masaya rin yung jamaah. Tama, diba? mashallah. So hindi lang si Imam yung masaya. Diba? Dapat masaya lahat. Diba? Yun nga, sabi nga sa Tagalog, dapat lahat tayo nakangiti. Diba? So kabilang yung sa hikmah ng Allah Ta'ala, bakit meron tayong Zakatul Fitr?
So yun ang kabilang sa hikmah ng Allah Ta'ala. Oh, mashallah. So malinaw sa mga nagtatanong. So yung tanong nila, Ustad, tuwing kailan po ba binibigay yung zakatul fitr na ito? Yung zakatul fitr, binibigay siya zakat, yung obligado ng pagbigay ng zakatul fitr ay sa gabi ng pagpasok ng Idul Fitr. Sa gabi. Sa gabi Halimbawa, before ng Idul Fitr. Oo, di ba? Mamayang Maghrib. Di ba? Halimbawa, i-assume natin. Mamayang Maghrib, mag-moon sighting. Di ba? Halimbawa lang. Nakita yung buwan. So, automatic, bukas ng umaga, Eid. Eid na. So, doon binibigay sa Maghrib na yon. Tama? So, mag-umpis na Maghrib. Pero, may nagsasabi ng mga ulama ay binibigay ito ay 2 days din, 2 araw bago mag-Eid. Bago mag-Eid. Bago mag-Eid, 2 araw. So kung titignan natin, ay 2 araw bago mag-Eid, posible maibigay natin itong bukas ng Sabado. Kasi sa linggo, moon sighting tayo. Tama. Ito ngayon, 27 tayo ngayon. Tama? Ang Ramadan. Tapos sa pagpasok ng Maghrib, 28 na. 28 na. Tama? Bukas ng Maghrib, pasok na, 29 na. 29 na. Di ba? Tama. So yun, hanggang sa araw 29. So pagdating na mag-moon sighting na, hanggang 30 ba tayo? O hanggang 29 lang. So ngayon, 2 araw na yun, bago mag-Eid, posible na bukas ng Maghrib, mag-uumpisa yung pagbigay ng zakatul fitr. So yun ang oras niya. So anong hukom naman, Ustad? Halimbawa, pag yung mga kapatid natin yung walang-wala talaga. Halimbawa, wala silang nabibigay na zakatul fitr. So, yung tanong nila, matatanggap ba yung fasting nila kahit wala silang zakatul fitr? Ibig sabihin, ano yung batas ng zakatul fitr? Tama. Dapat ba magbigay si Ramadan? Di ba? Si Ramadan, nandiyan si Ramadan eh. Dapat ba siya magbigay? Kasi pangalan niya Ramadan. Oh, di ba? tama. So, ano yung batas ng zakatul fitr? Ang batas ng zakatul fitr, ito ay obligado talaga. Obligado. Pag sinabi mong obligado, kahalintulad ng sala. Magkakasala. Yung asar. Kapag iniwan mo yung asar, magkakasala ka. Pag ginawa mo, meron kang gantimpala. Tama. Ganun yung zakatul fitr. So yung zakatul fitr, hindi mo rin pwedeng iwanan. Kasi kapag iniwan mo, magkakasala ka. Kasi obligado siya. Kasi obligado siya. Ganun yung zakatul fitr. Ngayon, ang tanong dito, kanino obligado yung zakatul fitr? Tama. Kanino obligado? Ito ay obligado sa lahat ng Muslim. Bata, pati matanda, obligado na maglabas sila ng zakatul fitr. Kahit, Ustad, hindi pa siya nakapag-fasting, halimbawa yung bata pa, kahit yung baby pa, ito kahit yung baby pa, yun nga ang tanong eh. Pati ba yung baby, halimbawa may kapatid na hindi pa nagpa-fasting, di ba? Obligado ba sa kanya magbigay ng zakatul fitr? Obligado sa kanya, pero yung magbibigay yung magulang niya. Yung magulang niya. Anong dahilan? Kasi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW na binanggit doon, anong sabi ng sallam? Sa hadith ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, sabi niya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan. Inobliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang zakatul fitr sa Ramadan. Sabi niya dito, sa'an min tamr. Sa' daw, ibig sabihin ng sa' o pag i-convert natin sa dimension ng kilogram ay nasa 2.5 kilogram o papuntang 3 kilogram. So parang sinasabi na, inobliga sa amin na magbigay ng zakatul fitr na 2.5 patungong 3 kilogram. Sabi yan ng dates, ng sha'ir. Okay, ito naman ng sha'ir, ng mga trigo, o ano pa man, ng mga kutul balad. Pag sinabing kutul balad, ito yung pagkain sa isang komunidad na known sa atin. Halimbawa, mga Pilipino kumakain ng bigas. So, bigas ang ibibigay natin. So, sa panahon natin, kailangan bigas talaga yun. Bigas ang ibibigay. Kung taga-Europe ka, kasi ang mga European, hindi kumakain ng bigas yan. Mga tinapay. Tinapay ang kanin sa kanila. So, ang ibibigay mo, trigo. Kung Arabo ka, dates sa kanila, dates ang ibibigay nila. So, yun ang tinatawag ng kutul bilad. Ibig sabihin, ng pagkain ng isang lugar kung ano yung known sa kanila. Kaya nga dito binanggit ni Imam, kaya ang karugtong ng hadith sabi, alal-abad, sa lahat ng alipin, isin Muslim, al-hur, wal-zakar, wal-untha, babae, lalaki, wal-sagir, wal-kabir. Bata, matanda, minal muslimin, sa lahat ng Muslim. So doon sa hadith na bata o matanda, ibig sabihin, lahat pasok ay magbibigay sila ng zakatul fitr. Obligado talaga. Kaya nga binanggit ni Imam Al-Munzir, sabi niya Imam Al-Munzir, ajma'a kullu man naqfad anhu an min ahli al-ilm
nagkaroon daw lahat ng ijma. Ang alam namin, sabi ni Munzir, magkakaalam namin lahat ng ulama ng ijma. Sa sadaqatul fitr, sabi niya, yung sadaqatul fitr ay fardun. Ito raw ay wajib. Wajib. Ito raw Obligado. Obligado daw yun. Yun din ang tinutukoy ng Imam Ishaq. Sabi niya, huwa kan ijma min ahli al-ilm. Pag sinabi mong ijma, ustad, pag sinabi natin ijma, ito yung isang bagay na kaalaman sa Islam na hindi mo maitatanggi na obligado. Kahalintulad ng sala, ijma yan. Bata, matanda, alam niya yung sala obligado. Obligado. Kasi bawat henerasyon, natutunan nila magsala na ito ay obligado. Tama. Di ba? So, kumbaga, hindi mo pa pinag-aaralan, alam mo na ito ay kailangan mong gawin. Kailangan kasi yun ang tinatawag obligado. na ijma. Oo. So, yung zakatul fitr, ijma yun. Kasi bakit? Taon-taon ginagawa eh. Di ba? Oo, Ang tama. bawat henerasyon, pag ginagawa yung isang bagay, papasok yan sa pag-iisip niya na kailangan niyang gawin. Yun ang tinatawag na ijma. So, ibig sabihin, lahat yan ay obligado sa lahat ng mga Muslim. At meron isang hadith na papaano naman yung isang bata sa sinapupunan ng tiyan ng nanay. Obligado ba sa kanya? Meron isang athar. Pag sinabi natin athar, ito yung riwaya ng galing sa mga sahaba. Mga tabi'in, ay sunna sa kanila. Sa magulang na maglabas ng zakatul fitr sa isang bata sa loob ng tiyan. Kahit hindi pa sa labas. Hindi pa labas. Kasi pag sa labas na, wajib na. Wajib na. Pero pag sa loob pa, sunna. Sunna pa lang. Yun ang tinutukoy ng mga ulama doon. para sa Mashallah. zakatul fitr. So, malinaw, mashallah, alhamdulillah. So, yung tanong, Ustad, ano ba ang binibigay? Yung tinutukoy dito yung zakatul fitr. So magandang tanong yan, no? Para ito ay paglilinaw sa lahat. Ano ba yung binibigay sa zakatul fitr? Tama? Tama. Kahalintulad ng binanggit sa hadis ng Rasulullah na binanggit ni Umar ibn Khattab anhu. Sabi sa hadis na inobliga sa amin ng Rasulullah yung zakatul fitr sa Ramadan. Sabi niya, sa'am min tamr. 2.5 kilo o 3 kilo ng dates. Mashallah. So ibig sabihin, o kaya sha'ir. Ito ay trigo. Ito ay ano man ang kinakain natin sa ating lugar. So dahil sa hadith na to, ibig sabihin, ang maiintindihan natin kung binanggit sa hadith pagkain. Meron akong babanggitin isang tinatawag na legal maxim sa Islamic jurisprudence. Pag sinabi natin legal maxim, ito yung pamantayan sa batas ng Islam. Ang sabi sa pamantayan ng batas ng Islam, annal asla fil ibada wa muta'alliqatiha at tawqif al-adillah. Ibig sabihin, ang lahat ng pamantayan kapag gumawa tayo ng pagsamba, pag gumawa tayo ng isang pagsamba, ay dapat na ayon sa dalil. Ngayon, wa muta'alliqatiha, at ano man yung nakakonik sa pagsamba na to, dapat kung ano yung sinabi ng dalil. Para maintindihan natin, halimbawa, si Allah Ta'ala nag-obliga sa atin ng sala ng 5 beses sa isang araw. Itong ibada na ito, ginagawa natin to kasi may dalil. Tama. Mashallah. Ustad, pag tinanong kita, pwede ba akong magdagdag, gawin kong 6 yung sala sa isang araw? Di ba hindi pwede? Hindi pwede. Kasi ang nagsabi ng 5 wakto, si Allah Ta'ala. So hindi ka pwede magdagdag ng ibada. O hindi mo rin pwedeng bawasan gawin mong 4. Kasi pagod ka na. Ang nagsabi ng 5, si Allah Ta'ala, hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan. Hindi pwede So, bawasan. hindi ka pwede mag-imbento ng ibada, magpasok at magdagdag ng ibada, kasi lahat ang 5 wakto na ito may dalil. Tama? Tama. Ikalawa, tinatawag na al-aslu fi sabab. Ang sabab sa ibada, hindi ka rin pwede mag-imbento. Ang ibig sabihin nun, halimbawa ang isang tao, may mag-fasting siya ng Wednesday. Sabihin niya, kapag sino nag-fasting ng Wednesday, meron siyang gantimpala parang nag-umrah. Parang nag-umrah. So, naglagay ka ng sabab dito na nag-umrah, yung tao nag-fasting ng Wednesday. So, nung naglagay ka ng sabab, gumawa yung tao ng ibada ng pagsamba ng Wednesday nang wala naman dalil. Walang dalil. So, dahil dito, ang unang pamantayan sa ibada ng sabab, hindi ka pwede magsabi may parusa ito, may gantimpala, dapat meron kang dalil. Kailangan talaga may Kailangan ng dalil. Tama, ito yung ikalawa. Ikatlo, anna asla fi sifatil ibada. Ang unang pamantayan sa katangian ng isang itsura ng ibada, sa itsura ng pagsamba, dapat kung anong sinabi ng dalil. Halimbawa, sino nagsabi sa atin na ang Maghrib, halimbawa, o ang Sala, ang pag nagtakbir ka ay ganito itsura, Allahu Akbar. Sino nagsabi na ganito dapat itaas mo yung kamay mo? Yung Islam. Yung Islam. Hindi pwede magtakbir ka,
Allah, mag-invento ka. Oo. Kasi yung itsura ng pagtakbir ng ihram na yan, ay may dalil yan. Tama? Tama. So, ibig sabihin, ano man ang gagawin mong itsura ng pagsamba, hindi ka pwede gumawa maliban kung anong sinabi ng dalil. So, ibig mong sabihin, Ustad, hindi pwede tayo gumagawa ng ibang bagay na pagsamba kay Allah pag wala tayong Pag dalil. wala kang dalil. Kasi kasi ang pamantayan sa ibada ay dapat meron kang dalil. Kasi kung gagawa ka ng isang pagsamba na ayon sa gusto mo, edi magkanyang-kanyang sala na lang tayo. Tama. Gusto ko magtakbir, patagilid. Kasi maganda ako tignan ganyan. Oh, tama. Ganung itsura. Eh, problema, may dalil. Na ang Rasul na nagtakbir siya ng ganyan sa itsura ng ibada. So, hindi ka pwede mag-imbento ng itsura ng ibada maliban lamang kapag may dalil. At ganoon din sa bilang ng ibada. Sino nagsabi sa atin ng Maghrib 3 rakaat? Ang Islam. Ang Islam. So kung ilan yung rakaat sa Duhur at sa Maghrib Islam, hindi mo pwede bawasan, hindi mo pwede dagdagan. Kaya nga dito sa Zakatul Fitr, sabi niya, ibig sabihin 2.5 o 3 kilo, kung magdagdagan mo man yan, sadaka na, hindi mo pwede bawasan. Hindi pwede bawasan. Kung ganun patungkol sa sa bigat niya, sa kilo sa unit weight ng sa bigat ng isang Zakatul Fitr, Oo. ibig sabihin patungkol sa pagkain hindi mo pwedeng palitan. Kung halimbawa, Ustad, yung kasanayan natin dito sa Pilipinas, ito yung bigas. So, kailangan bigas talaga. Dapat bigas lang. Kasi yun ang binanggit sa hadith eh. At may hikma yan. Ganito kasi yung hikma. Mayroong 5 dahilan o 4 na dahilan bakit pagkain ang kailangan ibigay natin at hindi ano pa man o pera. Oo. Bakit? Unang-una, sa panahon ng Rasul, ang unang-una ay dalil. Sinabi ng Rasulullah pagkain. Wala sinabi sa mga hadith na magbibigay tayo ng pera. Wala tayong matatagpuan na dalil. Wala tayong makuha na dalil. Wala sa Quran, wala sa hadith. Lahat ay binanggit ay pagkain. Yun ang unang dahilan. So dahil ito ay dalil, sinabi ng Rasulullah, hindi mo pwede banggain yun. Kaya sabi ng Rasulullah, aantum ma'alam amillah. Kayo ba nakakalam mo si Allah Ta'ala? Tama. Allah Ta'ala, yun yung una. Ikalawa, nasabihin natin na sa panahon ng Rasulullah, may pera ba o wala? Meron, Ustad. Merong may pera sa panahon ng Rasulullah. Di ba? Ang ginagamit nilang pera dati, gold o kaya silver, yun yung transaction nila eh. Ang dati nga, ang uso ng pera ko yung ginagamit nila, galing pa sa Roman Empire. O minsan kapag kasi bisa sila sa Syria o kaya minsan sa Yemen. Hindi naman pwede bibili ako sa ng paninda mo, gamit ko sapatos ko. Pabili nga ng damit, ito mabayad ko sapatos. So may pera sila. Tama? Tama. Pero hindi binanggit sa hadith na bigay sila ng pera. Ibig sabihin, bigas talaga. Kung ano lang Kung ano kinakasayat. yung pagkain ng lugar. Sa panahon nila kasi, sa lugar nila, dates na meron sila. Dates ang binigay nila. Hindi kasi pera, kung pera, sana merong hadith na nagsabi, nagbigay at inutusan kami ng Rasulullah magbigay ng pera sa Zakatul Fitr. May pera naman sa panahon na yun. Tama. Mas mayaman pa sila noon, panahon yung mga sahabat. Hindi naman lahat sila mayaman, pero iba sa kanila. Mayaman. Di ba? Oo. Meron sa kanila sobrang hirap din. Oo. Di ba? Pero dito sa hadith, sabi kasi pagkain. So, hindi mo pwedeng palitan yung katangian ng ibada, yung itsura ng ibada, pagkain eh. So, hindi mo pwedeng sabihin na mas maganda yung pera. Tama? So, ikatlong dahilan, Ustad, kung sasabihin ng tao, mas mainam pera kasi mas kailangan ng tao, pwedeng sabihin ng tao yun. Tama? Kasi kailangan ng tao ng pera ngayon, kasi mas kailangan nila. Hindi ba sa panahon ng mga sahaba, mas mahirap ang sahaba kaysa sa panahon ngayon? Tama, Ustad. Kung titignan mo, may sahaba 3 araw hindi nakakain. Hindi nakakain. Merong na isang hadith si Abu Hurairah. Nangyari ilang araw di siya nakakain. Kasi nakikitira lang sila sa masjid. Dahil sa hirap yun. Dahil sa hirap yun. So sino ang mas mahirap? Panahon ng mga sahaba o tao ngayon? Panahon ng mga sahabat. Ngayon, kahit magtinda ka sa gilid ng cotton buds, kikita ka. Tama, Ustad. Di ba? May mas mahirap sa kanila, pero hindi sinabi na pera kasi mas kailangan na mahirap yung pera. Tama. Tama ba? Tama, So, Ustad. yun ang kabilang sa punto doon na tumatakbo tayo na ay sa dalil kung anong sinabi ng Rasul sallam. So, ibig sabihin, pagkain talaga. Kung ano yung binanggay doon. Tapos, sumunod na dahilan doon, kung meron tayong tinatawag na Ustad na zakat, ang zakat, anong binibigay doon? Pera. Pera. Di ba? Na. Kabilang yun sa rukun ng Islam.
Tama? Kung ang zakat pera ang binibigay, tapos ibibigay mo rin yung zakatul fitr na pera, so sana hindi na lang pinaghiwalay ng Islam yung batas ng zakat pati zakatul fitr kung pera rin ibibigay sa zakatul fitr. Tama, tama. Sana sinabi na lang na dapat ilabas yung zakat sa Ramadan bago matapos ng Eid. Pinag-isa na lang. Pero bakit pinaghiwalay yung salitang zakat pati zakatul fitr? Kasi magkaiba yung batas. Kasi ang zakat, ustad, ito ay nililinis niya yung kayamanan ng isang taong may kakayang magbigay ng zakat. Yung kayamanan yung nililinis. Yung kayamanan ng linilinis. Tama. Sa zakatul fitr, nililinis yung yung isang tao nag-fasting. Yun ang pinagkaibahan Yun nila, ang Ustad. pinagkaiba niya. Nililinis yung mga tao nag-fasting. Meron siyang ginagawa hindi maganda, nag-fasting siya. Kaya kailangan malinis yung pagkukulon niya, zakatul fitr, pagkain ang ibigay mo kasi pagkain yung pinigilan mo sa sarili mo yun ang nag-fasting ka ng Ramadan. Mashallah. Tama? Tama. So yun ang Tama. kagandahan doon. Kaya masay pa rin ang zakat pati zakatul fitr. So yun yung kabilang. Ikalimang dahilan, Ustad, kung bakit kailangan sundin natin yung dalil natin sa pagkain. Kabilang nga sa hikmah na binanggit ng Rasulullah SAW na ito ay tahratul lis-saim. Ito ay paglilinis sa taong nag-ayuno. Paglilinis sa taong nag-ayuno. Nag-ayuno. Di ba? Kung ililinisan mo yung taong nag-ayuno, saan ba siya inutusan ni Allah o na pigilan yung kanyang sarili? Hindi pa sa pagkain, pati inumin, pati pakikipagtali. Tama. Yung laman, yung kilamnan ng tiyan niya, pipigilan niya, yung tiyan niya. Mm-mm. So kung lilinisan niya yung kanyang pag-aayuno, ang kanyang sarili, yung pag-aayuno nakakulik sa pagkain. Tama. So dahil doon, ay yung kanyang pag-fasting doon, zakatul fitr, nakakonek sa paglilinis sa katawan ng tao sa pag-fasting, hindi sa kanyang kayamanan. Kasi kung sa kanyang kayamanan, zakat sana yung kanyang ibibigay, hindi zakatul fitr. So yun yung pinagkaiba nila, Ustad. Yun ang dahilan at pinagkainan kung bakit kailangan natin sundin yung zakatul fitr na kung saan ayon sa pagkain. Tama. Yun tama, ang Ustad. hikmah sa liyon ng Allah Ta'ala at sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa zakatul fitr. So may karagdagan nagtatanong, Ustad, patungkol sa halimbawa yung malapit na yung Eid natin, pero may mga kapatid tayo, nag-i-Eid na sila, nauna na sila sa atin. Ay, nag-Eid sila, nauna na sa atin. Nauna na ang 2 araw, 1 araw, ganun. Baka group 1 sila. Baka may sarili silang grupo, tapos ay group 2. Diba? Lagi natin tatandaan, papunta mo sa pamantayan natin sa Ramadan, kabilang sa syurut. Pagpasok ng Ramadan, kabilang sa syurut ng kondisyon Ramadan, ay ano yun? Yung dukhulu, magpasok ng waktu. Pagpasok ng waktu. Sinabi natin, di ba ang unang pamantayan sa ibada, na yung sa kanyang, hindi ka pwede mag-imbento ng ibada, hindi ka pwede mag-imbento ng sabab sa ibada, hindi ka Tama. pwede mag-imbento ng sifat ng ibada, hindi ka rin pwede mag-imbento ng ilang yung number ng ibada, Ng ilang ibada. rakat yan, ilang kilo yan, number yan eh. Di ba? Number. Quantity. Hindi ka rin pwede mag-imbento ng ibada sa kanyang oras. Hindi rin pwede. Hindi rin Ustad. pwede. Pwede ba ako magsala ng duhur ng 11? Hindi pwede, Ustad. Kung gustuin ko, group 1 ako. Hindi sa atin yung batas, Tama, di ba? tama. Si Allah nagdeklara ng dapat magsala ka gantong oras. Tama. Kabilang sa kondisyon ng ibada para tanggapin ni Allah Ta'ala, ay dapat pumasok ka sa kondisyon. At kabilang sa kondisyon ng ibada ay pumasok ka sa kanyang oras. Yung sala may oras. Yung Hajj may panahon. May panahon. Yung Ramadan, ganoon din. Ganon. May umpisa, may katapusan. At dito, ang pamantayan sa Ramadan, faman shahida minkum ash-shahr. Kapag na-witness nyo, nakita nyo na ang buwan ng Ramadan, mag-umpisa kayo. Tama? At kailan nyo tatapusin yung Ramadan? Ano yun? Kailan tatapusin yung Ramadan? Binanggit din sa hadis. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا sumo li ru'yati wa afdiru li ru'yati. Mag-fasting kayo kapag nakita nyo na ang buwan. At mag-id kayo kapag nakita mo na rin. Kasi pamantayan ng oras. So kailangan natin, Ustad, susunod tayo sa pamantayan na yun. Kailangan sumunod. Hindi tayo pwede, kung ganun lang din, saan nag-id na ako ngayon? Kung susundin ko yung sarili ko. Hindi pwede na maunang isang tao at hindi pwedeng mahuli. Dapat pamantayan sa oras. Kahalin tulad, hindi ka pwede magsala ng asap ng alas 2. Hindi ka rin pwede malik ng alas 4. Ay dapat kung ano lang yung sa takdang oras. So ganun ang alala patungkol sa pagsala ng Eid. Of course, syempre, may mga kaya nga tayo nagkaka ng moon sighting. Di ba? Moon tama. sighting tayo.
So, dinidiscuss natin palagi yung moon sighting na yan para hindi malito yung tao. Hindi sila malito. Kasi bakit? Alala, para hindi magkanyang-kanya. Di ba? So, yun ang basihan natin. Tinuruan tayo ng Islam na magiging basihan natin yung moon sighting kapag tayo ay papasok sa Ramadan at kapag katapusan din ng Ramadan. Katapusan din ng Ramadan. Kasi kapag hindi mo kinumpleto yun, halimbawa, nauna ka nag-in, hindi ka naggantay ng moon sighting, hindi makukulang yung Ramadan mo ng isang araw. Tama. Di ba? Obligado yun. Ang obligado kapag iniwan mo, magkakasala ka. Tama. Magkakaroon ka ng utang, nasisingilin ka ni Allah Ta'ala sa kabilang buhay patungkol sa mga bagay na pagkukulang mo sa obligado. Kasi ang obligado, ang wajib, ang mga wajib ay yan ang unang itatanong sa atin ni Allah Ta'ala sa kabilang buhay. Kung kapag nagkulang ka, paano mo kukumplituhin yun? So, hindi dapat tayo magkaroon ng kamalian sa mga ganyang mga bagay. Kaya nga, binigyan tayo ng basihan ng Islam patungkol sa ating ibada para hindi tayo mahulog sa kamalian, lalo na sa mga obligado na ipinag-utos sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. So, malinaw yun, Ustad, sa mga nagtatanong. Alhamdulillah. So, ano pa? So, inshallah, yun ang ating discussion patungkol sa Zakatul Fitr. Mayroon pa ba mga katanungan dyan? Titignan natin. So, may mga nagtatanong, Ustad, halimbawa daw, yung isang tao, isang Muslim, nagpapasting siya, pero hindi naman siya nagsasambayan ng 5 waktu. Halimbawa, tuwing Friday lang siya nagsasambayan, pero fasting siya. So, anong makukuha natin doon, Ustad, sa mga ano na yun? Regarding dyan sa may pag-fasting na hindi nagsasala, ang tatandaan natin, yung sala kasi, ay kabilang sa mahalagang ibada o pagsamba na dapat gawin ng isang Muslim. Bagkos ito ay obliga ni Allah Ta'ala. Ito ay maraming mga dalil sa Quran, aqimus salat wa atuz zakat, di ba? Sabi ng Allah Ta'ala, aqimus salat diluki syams ila ghasaqil layl wa Quran al-fajr. So, maraming dalil at kabilang yan sa rukun na ikalawang rukun ng Islam. Patungkol sa salat. Patungkol sa salat. At ijma' yan ng ulama na ito ay obligado. Obligado yung sala na to. Ibig sabihin, pag naiwan ng isang Muslim na yun, magkakasala siya. Magkakasala siya. Hindi lang, at ang yung status ng sala sa atin bilang Muslim, ito ay ginawang pamantayan sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kapag sino nag-iwan nito ay may possibility na makalabas siya sa Islam. Bagkos labas siya sa Islam. Sabi sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahad bainana wa baina al-mushrik, ang pagitan daw ng isang tao, ng isang Muslim sa hindi mananampalataya ang sala. Waman tarakaha, sino man nag-iwan, faqad kafar. Maging kafir siya kay Allah Ta'ala. At ang kufur na yun, ito ay labas sa Islam. Ibig sabihin nun. So ngayon, kapag ang isang tao nakalabas sa Islam, kapag i-assume na natin ang isang tao hindi Muslim, alam mo yung Kristiyano, ang mga Hudyo, hindi sila Muslim, tama? Dahil hindi sila Muslim, kahit gumawa pa sila ng mabuti, tatanggapin ba niya Allah Ta'ala? Hindi, kasi... Hindi. Meron nga sa kanila mas mabuti pa yun sila sa magulang nila kaysa mga ibang Muslim. Tama. Meron sa kanila bibigay ng sadaqah. Mm-hmm. Tama? Pero bakit hindi tatanggapin ni Allah Ta'ala yung kabutihan na despite na masipag sila gumawa ng kabutihan? Anong dahilan? Kasi nga, nagkafir sila kay Allah Ta'ala. Tama. Dahil hindi sila Muslim. At yung sala ay kabilang ito sa pamantayan ng pagiging kafir ng isang tao kay Allah Ta'ala. Hindi lang kasi ang pagiging kafir ng isang tao ay yung pagsamba maliban kay Allah Ta'ala, yung shirk. Hindi lang yun. Bagkos ay yung sala, ginawa siyang pamantayan na kapag iniwan mo siya, makakalabas ka sa Islam. Dahil dito, makakalabas ka sa Islam, kahalin tulad ng isang hindi Muslim gumagawa ng kabutihan, hindi rin tatanggapin ni Allah Ta'ala dahil labas nga sila sa Islam. Yung isang taon hindi nagsasala dahil labas nga sa Islam, ano pang halaga ng kanyang pag-ibada kapag durog naman o wala naman halaging kanyang pagsamba dahil nga labas niya sa Islam dahil sa pag-iwan ng sala. Tama. So yun yung pamantayan doon. Pero ang tanong dito, ang pag-iwan ba ng sala, ito yung pag-iwan at tark al-kulliyah. At tark al-kulli, yung iniwan niya ba lahat ng sala o yung ibang sala lang? Ayun yung malaking question dito. Actually, itong tinutukoy dito ng pag-iwan ng sala ng labas sa Islam at tark al-kulliyah. Yung pag-iwan ng lahat talaga. Lahat na talaga yun. Oo.
Pero yung isang tao, nagsala, tas hindi, tas nagsala hindi, Muslim pa rin naman, alas sahih, sa totoo ng mga binanggit ng mga ulama, Muslim pa rin siya, pero nasa panganib na sitwasyon na siya. Nasa panganib na sitwasyon na siya. Kasi kapag pinagpatuloy niya yung ganung sitwasyon, na possible na pag-iwan niya ng pangkalatan, makakalabas siya sa Islam. Makakalabas. So yun yung dahilan kung bakit pinanghahawakan na kahit mag-ayuno pa yung isang tao di nagsala, wala ring halaga. Dahil nga kabilang sa kondisyon ng ibada, maging valid yung ibada, yung Islam, at kabilang sa gawain ng ibada ng katawan ng tao, yung sala, dala niya ang kahulugan ng iman pati ng Islam, yung sala. Dahil kapag sinira mo yung, iniwan mo yung sala ng pangkalahatan, ay iniwan mo na yung relihiyon ng Islam. So kapag gumawa ka ng kabutihan, iniwan mo yung sala, ano pang halaga? Tama, So yun yung pamantayan kung bakit yung mga tao, kung bakit yung sinasabi ng mga scholar natin, ng mga ulama na kapag iniwan mo yung sala, may posibilidad na wala rin na halaga yung fasting mo. Kahit pa sabihin natin yung pag-fasting niya ay tama yung ginawa niyang kondisyon. Ibig sabihin, sumusunod siya sa kondisyon. Sumusunod siya sa kondisyon. Sabihin natin, nag-fasting siya sa buwan ng Ramadan. Tama. Tapos, tamang edad, tamang pag-iisip. Tapos, sinunod niya yung 3 oras ang fasting niya, hindi siya kumain. Tama yung kondisyon ng ginawa niya. Tama yung kondisyon. Ibig sabihin nun, ang masasabi natin, ang kondisyon ng kanyang ibada ay tama. Pero pagdating sa validity ng pagtanggap ni Allah Ta'ala sa kabilang buhay, hindi pa rin tatanggapin ni Allah Ta'ala. Kasi bakit nga? Dahil nga sa isang hadith ng Rasulullah SAW, di ba, awwalu ma yus'alu bihi abdu yawmul qiyamah as-salah. Ang unang itatanong sa'yo ni Allah Ta'ala sa kabilang buhay sa lahat ng ginawa mo ang sala. Ito yung sambahayan. Yung sala. Ngayon, ang sabi sa hadith, idha saluhat, kapag maayos ang sala mo, saluha sa ilul a'mal, lahat ng kabutihan mo magiging okay. Ngayon, kung ang sala mo hindi pa na siya okay, at kabilang sa kabutihan ng ginawa ng isang tao yung pag-ayuno, so ano pang halaga ng kanyang pag-ayuno kapag yung pinakaulo ng ibada yung sala nasira na? Kahalito na ng isang tao. Kapag putol yung kamay mo, buhay ka pa. Pero kapag putol na yung ulo mo, buhay ka pa ba? Wala na. Wala na. Yung sala kahalin tulad ng ulo sa parte ng katawan ng tao. Kapag wala na yung ulo, wala nang halaga yung katawan mo. So, ganun yung tinutukoy sa halaga ng sala, na yung halaga ng sala sa atin. Kaya kung bakit sinasabi na kahit nag-ayuno pa ang tao, wala rin halaga sa kabilang buhay. Pero yung condition ng kanyang pag-ayuno ay tama. Pero pagdating sa validity sa pagtanggap sa kabilang buhay, hindi pa rin tatanggapin niya Allah Ta'ala dahil nga iniwan niya ang sala ng pag-iwan ng lahat ng siya sa sala ng pangkalahatan. So magiging invalid yung kanyang susunod na ibada kasi wala na yung pinaka-main na head ng ibada, yun yung sala, na dapat doon siya una tatanungin ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay. Mashallah. So, yun ang pagkakataon. Malinaw, Ustad, alhamdulillah. So, karagdagan, Ustad, ng tanong, halimbawa, sabi niya, nagtatahajjud daw siya, tapos, pag nagtatahajjud siya, malilate siya ng salatul, halimbawa, yung fajar, so magkakasala pa daw siya. Yun ang tanong niya, Ustad. Ang sinasabi natin dito kapag nalit siya ng hindi sinasadya, ha? Hindi, o nalit siya ng sinasadya. Kung i-assume natin, of course, yung salat ni Fajr ay wajib. Wajib siya. Ito ay kabilang sa limang sala sa isang araw. Yung tahajjud, ito ay sunnah. Unang-una, dapat maintindihan muna natin yung konsepto at yung ibig sabihin ng pagiging wajib ng isang ibada at pagiging sunnah ng isang ibada. Tama. Yun ang unang maintindihan natin. Pag sinabi natin wajib, Ustad, ito yung isang ibada na kapag ginawa mo, meron kang gantimpala kay Allah. Kapag iniwan mo, meron kang kasalanan. Meron kang kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng wajib. Pag sunnah naman, ito yung kapag ginawa mo, meron kang kabutihan. Kapag hindi mo ginawa, wala kang kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng So yun ang pinagkaiba nila, Ustad, ang wajib at saka sunnah. Ngayon, itong wajib pati sunnah, i-apply natin to sa tahajjud pati ng sala. Tama? At ang wajib, sinabi natin, ang pamantayan sa obligado sa mga wajib, meron tayong pamantayan sa usul, sa fiqhi, ay hindi ka pwedeng malit sa wajib. Hindi ka pwedeng malit sa wajib kasi may takdang oras ang wajib. Tama. At ang wajib na yan ay may pamantayan sa oras yan.
Tama? Tama. Maliban na kapag may dahilan kang maging excuse mo yan sa harap ng Allah Ta'ala sa kabilang buhay, yung pagiging late mo, sa harap ka ng Allah Ta'ala mag-complain at harap ka ng Allah Ta'ala magpaliwanag. Pero ang pamantay, hindi ka pwede malit sa wajib. Tama? Ngayon, dahil hindi ka pwede malit sa wajib, i-apply natin itong batas ng wajib pati sunnah sa tahajjud pati ng fajar. Ngayon, ang sunnah, kapag iniwan mo, wala kang kasalanan. Kapag nag-iwan ka ng tahajjud, wala kang kasalanan. Kapag iniwan mo yung wajib o nalit ka sa wajib, may kasalanan. may kasalanan ka. So ngayon, hindi pwede ang isang tao masipag sa sunnah, tapos tamad siya patungkol sa wajib. Kasi parang pinahalaga niya yung silver kaysa ginto. Tama. Di ba? Kasi ang ginto, mas mahal yan kaysa silver Tama? So ganun din pagdating sa wajib. Kasi at ikalawa, ang unang itatanong sa atin ni Allah Ta'ala sa kabilang buhay, hindi sa sunnah. Ito yung wajib. Ito yung wajib. So kailangan natin doon muna tayo mag-focus sa wajib, Ustad. Bago sa sunnah. Bago sa sunnah. Kasi ang unang itatanong sa atin ni Allah Ta'ala sa kabilang buhay, ang mga obligado. Ang mga obligado. Ang pamantayan, Ustad, ng pagpasok ng tao sa paraiso ay ang wajib. At ang pamantayan ng mga tao sa pagpasok sa impyerno yung haram. Yung haram. Kung bakit sila nakapasok sa impyerno yung haram. At bakit nakapasok yung mga tao sa paraiso yung mga tao sa paraiso dahil yung paggawa nila ng wajib. Yung wajib. Yun ang pamantayan sa wajib. Ngayon, Ustad, kung itatanong mo naman, para saan pala yung sunnah sa kabilang buhay? Tama? Kasi hindi naman pala tayo tatanungin ng sunnah sa kabilang, kasi kung itatanong sa atin ang wajib, para saan pala ang sunnah sa kabilang buhay? Para saan pala yun, Ustad? Ang sunnah sa kabilang buhay, Ustad, ito yung mga level ng mga tao sa paraiso kapag nasa loob na sila. Yun ang sunnah. Okay. Ibig sabihin, kapag nakapasok ka sa paraiso dahil sa wajib, siyempre, magkakaiba naman yung kabutihan na ginagawa ng tao. Ito, mas mabait. Ito, hindi. Tama. Pareho silang mabait, pero mas mabait to. Mhm. Pero pareho silang gumagawa ng wajib, pareho sila sa paraiso. Mhm. Ngayon, magkakaiba rin yung pamantayan nila sa paraiso, depende sa paggawa nila ng sunnah. Dahil sa sunnah. Dahil sa sunnah. At ang hadith na binanggit ng Rasulullah SAW, binanggit ng Allah Ta'ala sa hadith al-Qudsi, "Ma zala abdi yataqarrab ilayya bin nawafil." Nananatili ang alipin ko na lumalapit sa akin sa pamamagitan ng paggawa ng mga sunnah. Ang tinutukoy doon sa kabilang buhay sa paraiso, lumalapit siya, tumataas ang kanyang level sa paraiso sa pagitan ng paggawa ng mga sunnah. Dahil sa sunnah yun, Ustad. Dahil sa sunnah. Yun ang pamantayan, doon ang pamantayan ng wajib at sunnah. At ang pinakamataas na mahalaga ng wajib ay ang tauhid. Masya Allah. Kaya nga, yun ang pamantayan ng pagpasok ng tao sa paraiso, ang wajib ay ang tauhid. At ang pinakamatinding na pinagbabawal ng haram ay ang shirk. Yun. Kaya ang dahilan ng pagpasok ng mga tao sa impyerno ay ang shirk. Kasi yun ang unang husgan natin sa ating paniniwala, bago sa ating gawa. Tama. Yun ang pamantayan na yun. Parang yung tauhid, Ustad, halimbawa, pag yung isang tao na walang tauhid sa kanya, parang hindi siya pwede pumasok sa paraiso na yun. Hindi siya pwede pumasok sa paraiso, tama. Kasi ang unang itatanong ka sa kanya yung wajib, at ang pinakamataas ng pamantayan ng wajib ay ang Tauhid. tauhid. Kasi bakit? Doon sa hadith ng Rasulullah, sabi niya, ang iman daw, bidokon, ilang level daw iman ay nasa 70 plus. A'laha, at ang pinakamataas ng iman, qaulun la ilaha illallah. Masya Allah. Ibig sabihin ng iman, ang syahada, ang paniniwala mo sa Allah Ta'ala. So, ibig sabihin ng pamantayan ng pagpasok ng paraiso sa mga tao, unang-una yung kanyang tauhid. Dahil yun ang pinakaunang obligado. Kaya nga, dito, papasok na dito lahat ng mga batas patungkol sa shirk, patungkol sa akida, patungkol sa tauhid, dahil yun ang unang itatanong sa kanya ng Allah Ta'ala. Ito yung tauhid. Ito yung tauhid, at ito yung pinakamataas na wajib na itatanong sa kanya ng Allah Ta'ala sa paniniwala. At susunod na dito yung mga gawa. Allahu Akbar. Yun ang pamantayan Masya patungkol sa Allah. ng palakas. So, alhamdulillah. So, yun lang yung mga tanong, Ustad. Alhamdulillah, malinaw na sa mga nagtatanong. So, Alhamdulillah, inshallah ta'ala, Ustad, jazakallahu khairan sa ating maiksing discussion, ang close discussion sa ating patungkol sa Zakatul Fitr at sa iba pang mga pamantayan patungkol sa mga ibada. Inshallah ta'ala, susunod ng ating discussion patungkol sa ating mga, ano pa man, yung mga na papaloob dito ng mga discussion patungkol sa Idil Fitr, ano yung mga pamantayan, at ano yung mga pamantayan patungkol sa
pag-fasting ng Shawwal, ng 6 na araw. Insyaallah ta'ala, i-close natin ang discussion sa pagitan ng dua. Insyaallah, sa pagitan ng salat. Wa naqulu subhanaka bihamdik. ونقول سبحانك وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا الله ونتوب إليك فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayan.